Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive listeners. Avid listener po ninyo ako dito sa inyong YouTube channel at dahil doon, nais kong ikwento ang nangyari sa branch namin sa isang bangko dito po sa Quezon Ave way back 2015. Ako po ay nagsilbi bilang accounting assistant doon dati. Subali ang nature ng trabaho ko ay i-double check kung balanse yung transactions ng mga teller. Isang gabi noon, nabanggit ng supervisor ko sapagkat kanya po itong napansin kung bakit hindi pa daw nagpapasa yung isang teller na handle ko. Nagpasa na ba si Kate? Naku, gagabihin tayo kung hindi pa siya nagpapabalanse. Past 6 na oh. Sabi ng supervisor ko. Sagot ko na may, Ma'am, wala po si Miss Kate. Pero kanyang iginiit na naroroon daw si Kate dahil nakita niya nung umaga. Nagtataka nga daw siya kasi ang aga ni Miss Kate nung araw na iyon. Maaga din kasing pumapasok yung bisor ko dahil naghahatid ng pamangkin sa school kaya before 7 AM ay nasa branch na siya. Base po sa kwento ng aming bisor, nag-aayos daw siya ng gamit nang mapansin niya si Miss Kate sa pinto nung back office namin. Nasa amin po kasi yung main printer ng branch kaya lahat ng ipiprint doon lalabas sa amin. Binati pa nga daw po niya si Miss Kate pero hindi daw siya napansin. Dire-diretso lamang daw sa paglalakad ito papunta sa printer tapos ay naglakad agad papalabas ulit. Parang nawirduhan din siyempre ang aming bisor dahil hindi siya binati ni Miss Kate kaya napaisip siya na baka bad mood lamang siya nung araw na yun. So sa paglabas ni Miss Kate ay sinundan pa daw niya ng tingin kaya sure daw po talaga ang bisor namin na naroroon si Miss Kate at hindi siya nakaleave tulad ng sinabi ko. Para makasigurado na wala talaga si Miss Kate, challenge ko ang aming supervisor na i-review na lang yung CCTV at yun nga ang ginawa namin. Nakakapagtaka talaga si Red ang napanood namin lalo na't ang CCTV ng bangko namin, in particular dito sa branch namin ay high-tech. Kaya nakuha nito ang kahit gaano kaliit na detalye. Nagtaka po ang lahat nang napanood po namin yung CCTV footage sa oras na sinabi ng bisor namin. Tama nga na nakita po doon na lumingon yung supervisor ko at may binati siya na nasa pinto. Pero after po nun ay nag-freeze yung CCTV footage at nag-resume na lang po after ng ilang segundo. Kitang-kita namin si ma'am na may sinusundan nga ng tingin. Bali yung time po na nasa loob, yung nakita ng supervisor ko na entity ay wala pong recording. As in para pong nag-jump talaga. Kaya po tinawagan namin si Miss Kate at ang sabi po niya ay hindi siya talaga nakapasok sapagkat na-confine siya sa ospital dahil sa dengue. Yung oras po nung araw na iyon, yung morning kung kailan nakita siya ng bisor namin ay para nga daw pong nasa kritikal na kondisyon na siya. Talagang nakaramdam po kami ng matinding hilakbot sa branch namin dahil sa pangyayari. Ang kagandahan lamang nito Sir Red ay gumaling naman po si Miss Kate at kahit papaano ay nakapasok na rin siya ilang araw matapos ang kababalaghang ito.
Tawagin niyo na lamang po ako sa aking AKA na Oak. Silent listener since 2019 at ito pong aking ibabahagi. Nangyari po noong taong 2012. Ako po ay baguhan lamang sa work ko noon. Night shift ako na-assign at nasa taas ang office namin. Kung pupuntahan mo yung washroom ay kailangan mong bumaba ng isang floor dahil under maintenance daw yung nasa floor namin. Tandang-tanda ko, pasado 12:00 na iyon ng hating gabi. Nag-uunahan na yung iba kong kawork na mag-washroom dahil lagi kong naririnig na ayaw daw nilang bumaba between 1 a.m. to 3 a.m. para lamang mag-CR dahil dun po lumalabas ang mga multo at talagang nagpaparamdam daw ang mga ito. Pero dahil hindi naman ako mapaniwalain sa mga ganito, dinedma ko na lamang at hindi ko talaga pinapakinggan ang mga kwento at usapan nila tungkol dito. Ayoko rin kasi natakutin ang sarili ko noong mga panahon na iyon at baka mamaya ay pinagtitripan lamang ako since ako ay baguhan. Isa pa si Red. Slightly open ang third eye ko. Kaya nasabi ko kanina na hindi talaga ako matatakutin o mapaniwalain agad dahil alam ko ang totoo. Nakikita at nararamdaman ko ang totoo. Around 2:30 na po iyon ng madaling araw at saktong break time ko. Wala din kasing tumanggap ng ganong oras kung kaya't wala po ni isa sa kanila ang bababa. So ako naman super enjoy sa katahimikan ng break time ko. Pagdating ko ng washroom sa ibabang floor, wala din pong katao-tao. Switched off yung ilaw doon. So pumasok na ako para gawin ang dapat kong gawin sa loob ng CR. 3 po ang cubicle sa loob. Lahat ng pinto nun ay nakabukas. Pinili ko pa nga po yung nasa gawing dulo. Hanggang sa ilang segundo lamang mula nang ako ay umupo sa trono. Sir Red, believe me or not, may narinig akong yabag. At hindi lamang po yun, kundi tinig ng isang babae. Matapos noon ay nadinig ko rin po na nagsara yung pinto ng nasa kabilang cubicle. Doon ay nadidinig ko habang nag-e-echo pa na kumakanta siya. Alam ko yung title nung kinakanta niya pero mas nabighani at na-focus talaga ang atensyon ko sa ganda ng boses niya dahil ang lamig-lamig nito. So dala nga ng kadaldalan ko, binati ko siya at pinuri yung pagkanta niya. Kaso bigla po siyang tumigil sa pagkanta. Nang matapos na ako, agad ay lumabas na ako sa cubicle at nagtungo sa lababo para maghugas ng kamay. Sa aking sarili, sinabi kong hihintahin ko yung ate para nang sa ganon ay mabati ko siya ng personal at mapuri ang ganda ng kanyang tinig. Isa pa, ewan pero pumasok sa isip ko na gusto ko siyang maging friend. Narinig ko rin na gumana yung bidet at yung flash so naghintay talaga ako sa labas para makausap siya. Muli ay inulit ko, "Be, ano yung title nung kinanta mo kanina? Ang ganda naman. Tsaka nakakaingit naman yung boses mo. Sana all may ganyang boses." Pero wala pa rin pong response mula sa kabilang cubicle. Nakiramdam ako ng bahagya sapagkat wala na rin naman akong nadinig na kakaibang tunog o kahit na anong tunog mula sa cubicle na iyon. So ako, daldal pa ng daldal sa pag-aakala na baka nahihiya lamang si ating girl na lumabas. So habang nagsasalita ako at nagpapakilala, saktong pumasok yung janitress.
Sinamantala daw niya na may tao para ma-check niya kung malinis pa yung CR. Napatingin pa nga si ating janitress sa akin at tinanong kung may kausap daw ba ako sa phone dahil kanina pa daw niya naririnig na nagsasalita ako. Sinabi ko na yung kausap ko ay si ate na naroroon sa cubicle, sabay turo ko pa. Inamin ko nga na nagandahan ako sa boses niya dahil kumakanta siya nung pumasok siya rito. Namutla na lamang si ating janitress. Ang sabi niya, "Neng, kanina pa ako nasa katabing room. Wala naman akong nakikita na pumasok dito bukod sa'yo." Pero ipinagpilitan ko talaga na, "Hindi eh. May kumakanta dito kanina. May kasama ako dito sa loob." Hanggang sa tumunog na naman muli yung bidet at muli ay nag-flush yung toilet. Napagpasyahan na lamang po ni ating janitress na katukin yung cubicle. Kaso pagkatok niya, otomatiko po na nagbukas ang pinto. Needless to say, hindi po nakalak. Doon namin nakita na wala pong tao sa loob ng cubicle na yun. Nakaramdam talaga kami ng panlalamig ni ating janitress at para bang nilukob kami ng kung anong masamang elemento dahil hindi rin po kami makapagsalita ng oras na yun. Tinanong ko ang sarili ko, sino yung kumakanta at sino siya? Pero si ating janitress, hindi na nakasagot pa. Alam ko na may alam siya at mapatutunayan ko dahil marami na din naman akong nadidinig na mga kwentong katulad ng mga sinasabi ng iba kong mga senior na katrabaho. Ngayon, na-prove kong totoo ang kinikwento nila tungkol sa washroom sa opisina. Matagal na rin po ninyo akong tiga-subaybay at una ko po kayong na-discover sa podcast. Ngayon ay naisipan ko po na ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Just call me Ali. Night shift ako nung nag-duty ako at nakuwento lang sa akin ng isa sa mga helper namin ang kaganapang ito. Mahilig po kasi kaming magkwentuhan sa opisina tungkol sa mga kababalaghan gawa nga ng tunay na meron pong nagpaparamdam din dito. Isa sa naibahagi ng helper na kasama ko sa office ng gabing iyon ay tungkol doon sa lalaking helper namin na sinasabi ay nakakita daw ng isang empleyado na pumasok ng storage ng aming department. Ang mga maaaring pumasok kasi doon sa storage ay tanging mga tao lamang ng departamento namin at lagi din po iyong nakalak dahil nasa reception's desk ang susi. Sa amin lagi hinihingi ang susi tuwing may kukunin or ipapasok sa loob ng storage. Base po sa kwento sa akin ng helper na itago na lamang po natin sa pangalang Ate Mandy na ikunento lang din naman sa kanya ng isa pang helper na itago na lang natin sa pangalang Kuya Manuel. Gabi daw nang mapadaan si Kuya Manuel sa bandang storage namin nang makita niya na isang tiga-accounting department ang pumasok daw doon. Agad daw na tinungo ni Kuya Manuel ang receptionist na naka-duty nung oras na iyon para i-report na may pumasok sa storage. Hindi kasi basta pwedeng iwanan ang reception's desk. Pinadescribe na lamang daw kay Kuya Manuel yung itsura ng empleyado upang mapagsabihan at ma-question kung bakit pumasok sa storage namin dahil alam naman nilang hindi sila pwede doon. Basta maliit na babae siya, ma'am. Singkit tapos sobrang puti yung balat niya.
Yung manipis yung buhok ma'am, yung laging may dalang ulam na umaamoy sa buong hallway. Siya yung nakita kong pumasok dun. Habang dinedescribe daw niya yung empleyadong nakita niya, ay nagkagulatan na lamang daw sila, si Kuya Manuel at yung receptionist, sapagkat yung empleyadong nakita niya at dinedescribe niya ay bigla daw lumabas galing ng banyo. Para po maintindihan ng mga tigapakinig, paglabas kasi ng elevator, lalakad ka lamang ng kaunti at CR na ng mga babae. Bago makarating sa hallway kung saan may kanya-kanyang pinto sa kaliwa at sa kanan na kailangan ng biometrics para makapasok at madadaanan muna ang receptions area. So nasa kanang bahagi ng opisina yung storage room namin. Kailangan din ng biometrics para makapasok at makalabas. Plus, kailangan mo rin talagang hingiin sa receptionist yung susi ng storage bago ka makapasok. May mga pagkakataon na nakakaligtaan ng mga helper na ilock yung pinto gawa ng minsan ay talagang sunod-sunod ang kailangang i-restock lalo na sa mga office ng boss. So sa sobrang gulat daw talaga ni Kuya Manuel at talagang tumakbo pa pabalik agad ng storage room para i-check at matiyak na merong pumasok, pero mas lalo daw siyang kinilabutan dahil nang kanyang i-check yung pintuan, nakalock daw ito. Imposibleng-imposible sa kwento niyang may pumasok na empleyado dahil yung mismong empleyadong tinutukoy ay nakita din mismo ng receptionist na dumaan sa harapan niya at nakalock yung storage room ng oras na yun. Para hindi mapahiya, nangulit si Kuya Manuel na i-check yung CCTV dahil sigurado daw talaga na meron siyang nakita na pumasok. May nakita talaga siya at hindi siya pwedeng magkamali. Yun nga lang, sa sobrang higpit ng IT namin, hindi sila nakahingi ng kopya. Hindi rin kasi pwede na basta-basta na lang daw i-download yung copy ng specific na oras sa araw na iyon na kuha ng CCTV, lalo na't wala naman pong nai-report na nakawan o kahit na anumang untoward incident ika nga sa opisina. Yun bang parang karapat dapat na balikan o tignan or imbestigahan. So ito na nga. Night shift naman kaming dalawa ni Ate Mandy nung ikwento niya yan. Pareho kaming nangilabot sapagkat nataon duty iyon ng babaeng empleyado na nakita ni Kuya Manuel. Hanggang sa dumaan na siya at wala naman kaming naramdamang kakaiba. Naging normal naman yung takbo ng gabi. Hanggang sa 2:00 ng madaling araw nang makaramdam ako ng pagkabagot dahil busy na rin si Ate Mandy na maglinis ng opisina at para makapag-round check kami ng 4:30 AM nang makapagpahinga na rin at hintayin na lamang na matapos ang shift. Tinawagan ko yung boyfriend ko noong oras na iyon at naisipang ikwento sa kanya ang nangyari. Nasa bahaging ikikwento ko na yung gulat na gulat si Kuya Manuel dahil biglang lumabas sa CR yung babaeng nakita niya na pumasok sa storage room. Tinutok ko yung camera ng video call sa hallway kung saan dumaan o nakita ni Kuya Manuel yung babae ay bigla pong tumigil yung galaw ng boyfriend ko sa video call. Biglang nag-connecting yung phone ko at nag-no service agad-agad. Sinubukan ko nga yung airplane mode at i-off iyon upang nang sa ganon ay magbalik ng maayos yung signal, pero nung gabing iyon ay katakataka na nag-no service talaga. Pinuntahan ko pa nga si Ate Mandy para itanong kung may signal siya at nagsabi naman siyang meron. Full bars pa nga. Kaya gayon na lamang ang aking pagtataka dahil nang sipatin ko muli ang cellphone, no service pa rin at wala akong signal. Nag-restart din ako ng phone pero wala talaga.
Halos 1 oras wala akong signal, kung kaya't sumama lang ako kay Ate Mandy buong oras hanggang sa may nag-notif sa aking messenger sa phone. Hudyat na bumalik na yung signal ng phone ko. Pinaliwanag ko lahat sa boyfriend ko ang nangyari at sinabi niyang huwag ko na lamang daw ituloy ang kwento. Mainam pag uwi ko na lamang daw dahil susunduin niya naman ako at doon na lamang kami magkwentuhan sa labas ng opisina. And then fast forward tayo. Naka-out na ako at nakauwi na rin kami ng boyfriend ko. Katatapos lang namin kumain at nasa kwarto na bago siya kumuha ng tubig at dito'y naalala ko yung nangyari kagabi at sa naputol po namin na kwentuhan. Ikikwento ko ulit sana sa kanya pero sinabi niyang, "Alam mo, hindi ko na pinatuloy sa iyo yung kwento kasi andun ka pa sa office ninyo tas biglang naputol ka mo yung signal. Alam mo very sketchy yung nangyari sa iyo kaya hindi ko na lang pinatuloy. Baka mamaya ayaw ng kung anumang elemento na yan na malaman ng ibang tao lalong lalo na yung mga hindi naman tiga dun sa loob." So dito ko na nga itinuloy o dinugtungan yung kwento sapagkat wala naman na din ako sa aming opisina. Inabot na sa akin ng boyfriend ko yung isang baso ng tubig pero inuna kong tapusin yung kwento bago ako uminom. Nakadikit na nga yung baso sa bibig ko pero hindi naman tinatamaan ng mga ngipin ko habang nagkikwento o nagsasalita ako ito. Nung sasabihin ko ng hindi kaya doppelganger yung believe me or not, bigla po talagang nabasag sa bibig ko yung baso. Hindi mainit o malamig yung tubig. As in yung normal na temperatura lamang ng tubig ang nilagay ni BF doon sa baso. Nagulat talaga kaming dalawa. Nataranta ako dahil hinawakan ko rin ang aking bibig at baka mamaya nasugatan. Pero chinek namin at buti na lamang wala ni isang gasgas o bubog man lang. Habang inaayos nga ng boyfriend ko ang mga basag na piraso ng baso, muli niyang ini-stress out. Huwag mo na lang kaya ituloy yung kwento mo kung sakaling meron pang dugtong yan. Hayaan mo na. Baka may mga bagay talaga na para sa'yo o yung mga tiga dun lang sa opisina ninyo yung dapat nakakaalam ng mga pangyayari. Huwag mo na ihikwento yan ulit sa iba. Ang lahat ng kaganapang ito, Sir Red, ay naganap last year. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Maraming salamat sa time at effort ng pagbabasa sa aking karanasan na ito. Maraming salamat sa bumubuo ng team ninyo, Sir Red, at lagi ko po kayong ginagawang background dito sa tuwing may ginagawa at madalas ay pampatulog ko talaga kayo. May mga kasunod pa po ito, Sir Red, so kapit lang po sana kayo. Ang mga next na ikikwento ko naman ay hindi lang sa office ko kundi maging sa kondo na tinutuluyan ko na provided ng kumpanyang pinapasukan ko. Once again, sana'y dumami pa ang mga listeners at sharers ng mga kahila-hilakbot nilang karanasan. Maraming salamat and more power.